Uy, sandali lang ha. Tinitingnan ko kasi itong Facebook ko. Tinitingnan ko kasi itong profile picture ko eh. Ito oh. Baka kasi nilike na ni Crush yung profile picture ko eh. Which reminds me, guys, alam ko karamihan nga sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na ang mga single, sila ay sobrang nag-look forward or excited na magkaroon ng love life. Ika nga nila, sobrang iba daw sa feeling ang magkaroon ng taong nagmamalasakit at nagmamahal para sa'yo. At dahil iba na nga ang teknolohiya ngayon, dumarami na ang paraan at diskarte upang malapitan si Crush. Ikaw ba yung cameraman? Taken ka na ba? Ay, kung ganun, may solusyon tayo para dyan. Hello guys, ako nga pala si Mark. Ating bigyang kalinawan ang mundo ng modernong pakikipagrelasyon, ang pag-ibig sa panahong ito. Ito ang siyam na utos sa modernong pakikipagrelasyon. Para sa mga single, huwag kayong mawala ng pag-asa. Pero kung matagal-tagal na kayo nag-aabang, ay huwag yun na iasa kay Lord or sa tadhana. Bes kilos-kilos din pag may time. Busy na nga si Lord ipasa yung mga grades nyo. Pati ba naman love life nyo, aasahan nyo pa siya. Iba na ang panahon ngayon. Una, dapat gawin mo lahat ng paraan upang mapalapit kay Crush. Pero pag pangalawa, pag hindi ka mapalapit kay Crush, aba, kalimutan mo na siya. Magkaroon ka na lang ng happy crush. Mag-Tinder ka. Isang halimbawa. Uy, girl! Nakita ko si Crush nagkatitigan kami. Grabe, patingin nga ako ng picture niya ulit. Ay, best wait. Matandaan eh. Ang gwapo-gwapo niya talaga. Wow! Naku, gwapo. Naiintindihan kita, best, kung ba't mo siya gusto. Ay, naku. Pero loyal ako eh. Iisip ko, i-chat sana siya. Kasi gustong-gusto ko na talaga siya makausap, Bes. Pero, wait lang ah. Meron kasing site akong nakita. Tinder. Alam mo ba yung Tinder? Ako, ang tama rin gwapo dito. Kita mo. Diba? Pak na pak, diba? Oh, noo pala. Yan, diba? Ang gwapo, diba? Yung, nga pala, ano nga pala yung chat yun ng crush mo? Patingin ako. Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Oh my God! Nag-reply na siya! Diba? Kung dati ang mga babae ang dapat pagpaguran sa pamamagitan ng pag-iigib ng tubig, aba ngayon baliktad na. Kung dati ang mga manok ang dapat lumapit sa tutukay mais, mabaliktad na sa isang tipa lang, pak kayo na. Ngayon natanghayan natin ang mga karanasan ng mga single. At ngayon, ating tunghayan naman ang mga dapat gawin ng mga taong in a relationship na. Ang mga taong pinalat at nahanap na ang kanilang mga dawan. Kung magtatagal nga sila. Para sa mga in a relationship na, sa mga taong nahanap na ang dawan na makapagsasaya sa buhay nila, pues, maswerte kayo. #pinagpala. Dahil hindi nyo na kailangang magkandara pa sa kaka-Tinder o sa kaka-Grindr para lang mahanap ang taong tunay na magmamahal para sa inyo. Pero ang relasyon, isa iyong commitment. Kaya kung gusto mong maging the best boyfriend o girlfriend ng buhay niya, hindi masamang tularan ang mga utos at gawaing ito. Pangatlo sa mga utos o gawain ng mga kabataan sa modernong pakikipagrelasyon, lalong-lalo na ng mga lalaki, kung meron silang gadgets, pues dapat lagi nilang i-like lahat ng activity ng girlfriend nila sa social media. Mapa-Facebook man to, Instagram, Twitter, Snapchat, ano pa, basta lahat. Wala kang dapat itira sa mga pictures niya at sa mga photos niya. Kung hindi, sigurado akong wawarlahin ka ng girlfriend mo. Facebook ko ah. Oo. Nilike mo ba yung post ko? Oo naman. Pinasuan mo? Oo, nilike ko na. Pinasuan mo? Pinasuan mo? Nako, mga kalalakihan. Naku, problema ka pa. Sobrang hirap alamin kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga babae at kung sa tingin mo ay tinatamaan na siya ng santik o tampo, utos pang-apat. Una mo na siyang lambingin at pang-lima,
dapat ikaw nang maunang mag-text o tumawag sa kanya. Dahil kung hindi, dadaigin pa niya ang sarili mong ina sa pambabato ng masasakit na salita sa'yo. Susunod na utos ay para sa mga kabataang may set up na relasyon na LDR or long distance relationship. Utos pang-anim. Dapat kayo mag-chat. Hindi dapat mawala yan. Parang Nokia lang yan. Connecting people, ganun. Kaya pag magkalayo kayo sa isa't isa, dapat hindi nawawala ang inyong komunikasyon. Utos pang-pito o gawain pang-pito. Pag parati kayo magkalayo at nagkita muli kayo, dapat sulitin nyo ang isa't isa sa buong mag-araw. Siguraduhin lang natin, girls, na dadatnan tayo sa susunod na buwan. Uy, ako na. Para sa mga taong sawi, sa mga taong ito ang advice ko para sa inyo, kahit sobrang sakit. Mga moms, mag-move on na kayo. Tulad nito. Tapos naalala ko, pinanood natin sa story. Mga ilang beses mo na yung pinanood, nakakasawa na. Ama na please. Minsan kasi kailangan nang mag-move on, paulit-ulit na lang, 2 taon na. Try to be emotional. Be, 2 taon naka-move on na yung tao. Minsan kasi kailangan ng closure. 1 taon na kayo hindi nag-uusap. Kalimutan mo na siya, di ba? Sabi niya, kalimutan mo na siya. I-block mo na, i-delete mo na. I-delete mo na, tama na. I-block mo, i-delete mo lahat. Ito ang madalas gawin ng mga taong sawi. Ano ginagawa niyo ulit? Pinablock na siya. Pang-8 sa mga gawain ng modernong pakikipagrelasyon. Pag sila isawi, buburahin nila lahat ng mga litrato na nagpapaalala sa kanila. Mga litrato sa phone, sa laptop, sa lahat. Basta mga papaalala ng sakit na nararamdaman nila. Pinakahuli na gawain ng mga taong sawi sa modernong pakikipagrelasyon. Kung ikaw ay isang babae at isa kang strong, independent woman who need no man, buburahin mo siya sa lahat ng social media accounts mo. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Pinterest. Pangalanin mo, lahat ng social media accounts, buburahin nila, ibablock nila para hindi na sila masaktan at sila ay makalimot at talagang makamove on na. Ang ganda ng laptop mo Na-delete mo na dyan. Grabe ba na talaga nagagawa ng teknolohiya ngayon? At sobrang laki ng impluwensya nito sa buhay pagmamahalan, buhay pag-ibig ng mga kabataan. Aba, kung naalala ko kung dati lang, pag magkasintahan kayo at kailangan nyo na magkahiwalay, kailangan nyo magkita. Pero ngayon, simpleng pagbura lang ng mga litrato at pag-text lang ng break na tayo, boom, hiwalay na kayo. Sadyang napakamaunlad ng teknolohiya na ngayon at hindi natin maikakaila na halos naging pangangailangan na ito ng karamihan. Kaya sobrang mahalaga na malaman natin ang mga magiging benepisyo nito at ang mga maaaring pinsala nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Lagi nating tatandaan na sa kabila ng dominasyon ng teknolohiya sa buhay pag-ibig, sa paninigaw, pakikipagrelasyon, hindi masama ang sundin o bumalik sa nakagawiang kultura at tradisyon. Muli, ako nga pala si Mark. Maaari niyo akong i-add sa Facebook o sa Twitter. Muli, ito ang 9 na utos at gawain sa modernong pakikipagrelasyon. Hoy! Oh my God. Anong narinig ko sa inyo ni Anton, ha? Ano ba siya? Sagutin mo Ano ako sa ba maayos. dito? Ano tong picture ko na nasa kama? Nag-uusap ako kayo sa phone. Sagutin mo ako matino. Nag-uusap ako Meron dito. bang nangyayari sa inyo ni Anton? Siya na rin. Uy, grabe mo ba yun?